Kuya Carl! Kuya Carl! 96.7 Destiny Radio. Kasama niyo po ang inyong Kuya Carl. Ngayong hapon talaga namang napalate ang ating start. Ngayon ay 1:30 na po. Yan, saktong-sakto 1:30 na po. Yan, 1:28 pala. Time check muna tayo. 1:28 in the afternoon ngayong araw ng Martes, June 3, 2025. Oh my God, June na. Malapit nang magpasko. Malapit na uli mag-bare months. Sumisilip na uli si Jose Marichan. Ayan, sa mga kadasiri po natin dyan, hello, what's up with you? Kamusta ka na? Masaya ka ba ngayon? Ikaw ba ay merong mga kung ano-anong pinagdadaanan today? Kasi yung ating pag-uusapan, grabe. Very akma na siya sa ating society ngayon. Yan. Grabe. Ito, bibigyan ko kayo ng kaunting intriga. Sa mga kadasiri po natin dyan, kasi di ba ngayon, sa panahon ngayon ng internet, ngayon, ang dami nating nakikitang mga bagay na hindi pwede sa bata. Yung mga bagay na yung nakikita mo na parang lahat pala ay pumupunta na dun sa mga ganong eksena. Ang tinutukoy natin dyan ay yung tawag dito, yung not safe for work na mga content. Yan, yung ating mga NSFW. Alam niyo ba yun, mga ka-Destiny? Meron kasi tayong mga tawag dito. Meron tayong mga content na safe for work. Yan yung SFW. And meron naman tayong mga content na NSFW, meaning not safe for work, yung hindi mo dapat tinitingnan habang ikinagtatrabaho. Ayan, sa mga dyan, manyakis dyan. Nako, yung mga cellphone ninyo, nako. Pero syempre naman, lahat naman halos, siguro in adulthood, siguro na experience na, ang daming mga tuksong ganyan na nakikita natin. Hello po, Ma'am Flores Sarmiento, magandang afternoon po sa inyo. And syempre, sa mga kadestiny natin dyan, naiisip natin, paano ba? Kasi medyo open na tayong mga tao eh. Paano ba napupunta sa ganyan yung mga ating mga kadestiny, yung mga kasama nating mga tao? Paano napupunta yung mga tao sa ganyan? Kasi kung kayo man ay aware sa mga ganitong mga content, yung mga not safe for work, yung katulad ng yung nakikita nyo sa mga pornographic sites, yung mga ganyan. Sinabi ko, oh my God, nagsabi si Kuya Carl lang ganun sa radyo. Nako, ito po yung educational. Yan, gusto po nating maging educational po ang ating ang ating segment for today at maintindihan yung mga taong nadaan sa ganyan. Kasi ang dami ng tukso and sa totoo lang nakikita ng mga tao na easy money. Yan, kasi sa totoo lang madami kasing iba madami kasing pumapatol sa ganyan. And ang daming yung nagsusubscribe pa nga sa mga ganyan yung tipong inaalam yung mga ganyang content, yung mga not safe for work, yung mga bibigyan ko kayo ng clue kasi itong website naman na ito, hindi naman talaga to para sa mga ganun yung mga ganong mga uri ng tawag dito, mga content. Yung kasi yung iba ay parang nagsusubscribe dun sa mga, sasabihin ko na, OnlyFans, yun sa mga Fansly, yung mga ganyan. Ang dami ng mga ganun. And makikita mo pa nga, Twitter pa lang makikita nyo, o kaya kahit sa Reddit, makikita nyo pa lang na may mga tao na nag-share ng kanilang siguro ng kanilang katawan doon sa sa social media, hindi naman social media, sorry, sa mga ganitong platforms para kumita ng pera. Okay? So, ngayon naman kailangan natin gusto natin pag-usapan natin sa radyo. Oh my God, sa radyo pa natin pag-usapan. Pero hindi, gusto nating tingnan kung ano ba yung perspective ng mga ganitong tao. Kung bakit ba sila nag-lead sa ganito. At meron tayong confession ngayon dahil ang programa natin ay Confessions with Kuya Carl. Meron tayong confessions today na about sa ating pagpasok sa mga ganitong mga bagay, okay? Kaya ngayon naman, pakinggan naman natin ang isa sa mga seryoso. Kailangan natin maging seryoso dito, mga ka-Destiny. Kailangan natin intindihin yung perspective ng mga ganito. Kasi tao din sila. And of course, itong mga ginagawa nila ay hindi naman natin alam ang dahilan kung bakit nila ginagawa. Kung dahil lang ba sa kanilang sexuality o dahil lang ba sa kanilang kagustuhang gawin ito. And tingnan natin kung ano yung mga response ng mga tao. At ngayon, sige, basahin na natin ang kwento natin for today.
Ayan, okay. So, sa mga mga ka-destiny po natin dyan, makikita po natin siguro, ay, hindi nalabas ang ating ano. So, testing natin uli. Ayan, ayan. Naayos na ating technician yan. Oo, yan. Okay. Yan. Thank you, Tito Boy. Ay, naglabas ang ChatGPT. Tingnan natin kung gagana. Ay, hindi talaga. Sige, babasahin ko na lang sa inyo. Ayan, ayan, naglabas na pala. Ayan, thank you, Lord. Yan. So ngayon, meron tayong kwento. Sabi dito, may confessions ako. Sometimes naiisip ko mag-sell ng content. Yan. Ano bang mga content yan? Sabi niya dito, may confessions ako. Sometimes naiisip ko mag-sell na lang ng contents. I have a bachelor's degree. I resigned sa previous work ko because I feel like I can be more and ang hirap mag-settle sa minimum wage. With all the pagod na nakukuha ko sa work na yun, it's not really worth it. Pero now I'm really having a hard time maghanap at mag-apply ng work uli. Ilang applications na ang nagawa ko pero walang response. Since I'm also posting not safe for work here sa Reddit, naiisip ko ay why not mag-sell na lang din ako? I don't see anything wrong sa mga taong ganitong source of income. I respect them since that's their life and lahat naman tayo may kanya-kanyang trip din sa buhay. I think it doesn't make me any less of a person just because of my not safe for work things. I just want to earn in any possible way nang hindi gumagawa ng illegal. I just don't know how to do it safe. Like hindi talaga malalaman ang identity ko. I don't know. Right now, I'm on my crucial life crisis and I don't know what to do. Nakaka-frustrate na hindi pala sapat na graduate ka para makapagtrabaho. Some jobs requires years of experience. Paano kung I have all the abilities naman pero wala lang akong enough experience? Ang hirap. Sabi niya dito, note, this is actually my first time posting safe for work sub. I hope I can still get respect. Sabi niya dito pa nga sa pangalawa, I read all your comments and I didn't expect to receive not just support but respect from you despite this kind of confession. Thank you for understanding my situation. I really appreciate it. Pati yung mga nagdi-DM sa akin telling me just to keep fighting at makakahanap din ako ng work uli. Yan, mga ka-Destiny. Kayo ba ay dumating na sa ganitong mga sa mga ganitong kalagayan? Kasi meron tayong mga sitwasyon talaga kasi kung iisipin natin, nakikita natin sa internet, nakikita natin na yung mga ganito, yung mga tatawagin na natin yung mga siguro content creator, yung mga sex worker, yan. Hindi naman yun bastos na term, that is an official term. Yan. Yung mga sex worker sa sa internet. And they really kasi lahat ng uri ng content, lahat ng tao naman ay sa totoo lang sa aking nakikita, parang lahat naman ay merong ginugustong mga tao. So may ginugustong mga content. And if meron kasing mga taong napupunta sa ganitong sitwasyon kagaya nga ni ate na talagang parang nahirapan siya dun sa work niya. And dahil nga sa ekonomiya ng Pilipinas, siguro ay napupunta siya sa ganitong landas. And sa totoo lang, actually yung ganito, yung sex work ay hindi naman siya na kumbaga as long as hindi ka nakakasira ng ibang tao, ay hindi naman siya Pero based on my beliefs, hindi ko naman tinotolerate yan. Personally lang, para sa akin lang, hindi ko tinotolerate yung mga ganito. Kumbaga kung meron pang pagkakataon na mapunta siya sa ibang landas, ay parang yun pa yung i-encourage ko. Pero I respect her kung gusto niya yung gawin yun. At kagaya nga ng mga sabi ng tao sa comments, grabe talaga yun. Support naman sila. And katawan naman niya yun. However, depende yan sa beliefs natin eh. Kasi meron dito sa atin sa Pilipinas, meron medyo tayo sa ating sa beliefs natin. We are inclined to our beliefs, especially our religious beliefs. Yan.
And yung kanyang pinoproblema naman talaga sa totoo lang ay tunay na problema. Oo, mahirap mag-apply. Oo, mahirap magtrabaho sa Pilipinas. And totoo, maliit po ang minimum wage. And parang kasi sa experience niya, she has been posting not safe for work. Hindi ko i-disclose yung kanyang username ha, baka kasi tingnan natin ha. Yun, kumbaga respect natin siya. Kung gusto niyo man, go. Pero hindi ko kayo ini-encourage. Sa mga bata, don't. Hindi pa po kayo allowed sa mga ganyan. Wag na wag po kayong papasok sa mga ganyan. Right now in our society kasi nakikita natin, lalo na sa siguro yung mga nag-aano sa Twitter dyan, yung mga nag-aano sa Twitter, nakikita nyo yung iba, kaka-18 pa lang, napasok na sa ganyang mga kasi yun na yung legal age ito, pumasok sa ganyan eh. And grabe hindi na, depende naman kasi yan sa beliefs. And hindi ko rin naman kinakatuwa yung mga taong nagiging judgmental dun sa mga ganitong tao kasi hindi natin alam kung bakit nila ginagawa yun. Kagaya ng mga siguro sabihin natin sila yung parang sa online ay sila yung online na na mga on call. Ang tawag natin doon. Pero sila ay online content. And we have to respect them because hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan nila. Hindi natin alam kung ano ba yung nag-drive sa kanila para gawin yung mga bagay na yun. Sana lang in the future ay kung gagawin niya yan, kung kayo man mga ka-Destiny, kung kayo ay papasok sa ganitong career, yung sex work o sana ay hindi nyo i-regret. Lalo na pag kayo magpapamilya na. Kasi pag nilabas nyo na sa internet, kaya di ba pinaproblema niya kung paano niya maitatago yung identity niya, kung paano niya hindi makikita, paano hindi siya makikilala. Kasi yun yung risk eh. Yun yung risk mga ka-Destiny. Yun yung risk na parang kailangan niyang kimkimin sa kanyang puso. Kasi hindi niya, feeling ko siguro, hindi rin pabor yung kanyang mga magulang o mga kamag-anak sa mga ganito. And having that kind of career is a very difficult career, especially for those na merong lalo na sa Pilipinas, grabe. Iba kasi ang background dito sa Pilipinas eh. Tayo, religious yung mga families natin. And parang shameful para sa mga Pilipino yung ganoon. Pero sa totoo lang, parang wag kayong magpaka-epokrito. Yan. Ang dami ring nanonood ng mga ganyang content sa Pilipinas. So sa mga taong parang tumatanggi na parang parang hindi nirerespeto yung ganyang sana encourage rin yung mga taong nanonood sa ganyan na tumigil din. At sa mga napupunta naman sa ganyan landas, siguro ang payo ko, advice ko kay ate. Siguro ate mag-try ka pa rin mag-apply. And maybe doon mo makita yung na hindi ka na natatakot makuha yung identity mo kasi baka matarnish yung iyong reputation. Hindi mo na magiging problema yun pag nag-work ka ng normal jobs. However, yun nga, totoo nga talaga. Totoo yung suliranin nating mga Pilipino na mahirap talagang kumita sa Pilipinas. Grabe talaga. Sobrang baba ng minimum wage. Parang ngayon, ang normal, yung minimum wage na yun, parang normal ay 2,000 lang, pang isang tao pa. And yeah, sa mga napasok hindi ko ini-encourage yung mga tao na pumasok sa ganitong content. Hindi ko rin kayo ini-encourage na lagyan ng judgment yung mga taong nandito sa ganyang content. Kasi most likely, yung iba sa inyo nakapanood na din. Sa mga bata po, huwag nyo pong papanoorin yun. Sa mga nanonood po dyan, nakikinig po mga kabataan yan. Siguro magandang maging aware kayo sa ganyan, pero hindi, as much as possible, para sa akin lang, and based for my values, it's not a good career, especially if you're leveraging your reputation. Kung ikay kinakatakot mo na i-regret mo to in the future, wag mo nang gawin. Pero kung ikaw naman ay desidido talaga at parang gusto mong kumita, hindi ko naman sinasabi na easy money din yung mga ganyan, yung mga sexual content. Hindi naman din yan easy money because para din yung marketing, you have to promote yourself, you have to take care of yourself para ikaw ay gustuhin ng mga tao. Pero
para sa akin ay, it's also work. It's also work. Huwag tayong magpakabulag sa, ay, ano lang yan, papakita ka ng katawan, yan ay ano, ganyan-ganyan. We have to be open about this so that we can understand what it really is. And if you want to help the people within this kind of, career, make sure that you understand what they're going through. Which is very hard kasi hindi kahit sabihin sa atin ng mga tao ang kanilang pinagdadaanan ay hindi natin yung lubos na may intindihan. Dahil hindi naman tayo yun nandun sa sitwasyon. Madaming ganyan sa Pilipinas, hindi nyo lang alam. Sa ibang bansa, madami talaga. Pero sa totoo lang, marami na ring nag-iisip na magkaroon ng ganyang mga content. And if you would regret doing that, wag mo nang gawin. Pero kung kaya mo naman panindigan, okay, that's your decision. If you really choose to do that, hindi namin kayo mapipigilan. Pero we encourage, lalo si ate ngayon na nag-confess. Siguro I encourage ate na try ka pa rin ate ng work. Maybe online work, medyo malaking bumayad, 'di ba? Kasi income naman talaga ang talagang parang pinaka-inaisip lang niya. So yan hello Lilex, yan. Magandang tanghali sa iyo. Yan mga VA works, oo, totoo 'yun. Pwede 'yun, mga voice acting na mga works. Malaki bumayad. Yes, totoo 'yan. Naranasan ko 'yan, yung voice acting at saka yung voice over. Yan, nagvo-voice over work ako dati dun sa part-time ko dati, yun freelance ko dati yun. Yung nagagawa ng mga commercial, yung magandang hapon sa inyo lang. Bumago naman. Sorry po, seryoso pala tayo kanina. Yan. Pero yun nga, sa mga nakikinig sa atin dyan, if you are going through that life crisis of choosing a career na ikaw ba ay pupunta dito sa rutang ito ng sexual content or ikaw ba ay magpupursue sa ating sa traditional way of of earning, you have to think about it. Huwag mong gagawin yan dahil ikaw ay desperado na. Gawin mo siya ng may malinaw na isip. Kung kaya mong tanggapin, kasi sa mga nakikita kong mga, halimbawa yung mga actors, yung mga adult actors na nag-retire, nung nawala na sila siguro ngayon na-appreciate sila siguro ng mga fans nila, pero nung time na sila tumanda na at ay iba na yung treatment. So hindi ko naman ginajudge lahat ng sexual workers. Yan, sabi nga dito ni Lilik, sabi niya ay maraming opportunity sa online. That is true. Yan, bigyan mo nga ako, Lilik. Pero yun nga, sana ate makahanap ka ng try mong maghanap ng online work at maybe yun ay okay. Maybe okay yun sa iyo. And you don't have to go through that problem of having kumbaga yung parang di mo na kailangan na parang i-regret yung iyong mga gagawing mga decisions in life. Kaya naman sa mga nakikinig po sa atin dyan, sa mga ka-destiny po natin dyan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana ay sure ka bang gusto mo? Yan, oo, totoo. Sure ka bang gusto mo na gawin yun? Yan, ate ha, yan. Pero sabi nga dun, nung binasa ko yung kwento, nakakapag-post na nga daw siya ng not safe for work na content. Ay yun, hindi na lang natin tiningnan. Kasi syempre, yun ay privacy na niya. Nirespeto natin siya. Sa mga taong tumatangkilik nun, wala naman kami magagawa kung gusto niyo yung gawin. Pero sana ay magpigil-pigil. Yan, okay. Ayan naman sa mga nakikinig po sa atin dyan. If may friend kayo, kasi most of the time hindi to sinasabi sa atin ng mga katao, yung mga ganitong uri ng crisis, sana ay bigyan nyo sila ng be open to them. Kung ano man yung kung ano man ang values niya, kung sa tingin mo kung anong values niya, be a good friend. If you think that it's wrong, edi sabihin mo kung ano yung opinion mo. Kung gusto mo namang kung okay lang naman sa'yo, edi ikaw. Pero sa totoo lang, huwag tayong gagawa ng bagay na i-regret natin in the future. Yung syempre, baka kasi tuloy-tuloy kang mag-iiyak noon. Tuloy-tuloy kang baka kasi hanggang sa pagtanda mo ay naiisip mo pa yun. At pati sa mga kabataan dyan nag-iisip nun o kaya sa mga adults dyan na nag-iisip na pumasok sa ganyan.
pag na-upload nyo na po sa internet, wala na pong bawian yun. Naando na yun. Hindi na mawawala yun. Kaya naman sa mga nakikinig natin dyan, kung ayaw nyo mag-regret at ayaw nyo nang umiyak, pakinggan nyo na muna si Mariah Carey. Dito lang yan sa 96.7 Destiny Radio. Ako nga pala si Kuya Carl. Maraming salamat sa inyong lahat. And this is Confessions with Kuya Carl.